Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm for Japan, kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 7 to 13. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. General reading to, Gemini. General reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang kapalaran, nasa inyo pa rin ang desisyon na ito. Huwag nyo ipilit na energy nyo ito dahil debilo, dahil hindi ko naman binanggit ang inyong pangalan, ha? Tandaan mo lagi na kung gusto mo na positive energy, ay positive reading lang ang gusto mong marinig, ay itong channel na ito is hindi para sa iyo. Nagbibigay kasi ako dito ng warning sign. This is not negative. Warning po iyon para ma-alert din kayo at para ma-reverse nyo yun, di ba? Para magkaroon kayo ng positivity in life. Hindi ko binanggit ang pangalan mo, hindi mo ito personal reading. Energy reading tayo. Tingnan muna natin kung anong meron. Okay? Nandito ka sa sitwasyon mo na you feel pwedeng pagod kasi ito, no? You feel pain, you feel stress or depressed in a situation, pwedeng ito is sa taong nasa paligid mo, pwedeng anak mo, karelasyon mo, or nasa trabaho mo man yan, nandun ka sa point na may mga bagay ka na gusto mong ma-achieve dito sa sitwasyon. May mga bagay din na napapagod ka or mapapagod ka, nagkakaroon ng kasaganaan or may mga magagandang magaganap o mangyayari in your life. Ibig sabihin, magkakaroon ng improvement. May mga sitwasyon na pagbabago or just an end of a cycle situation happen into your life, ang sinasabi rin dito. O may mga bagay na talaga na kailangang tapusin o may mga bagay na kailangang i-transform. Yun ang sinasabi dito. Meron din ako na nakikita dito na sa iba dito there is a separation, pwedeng ganun sa iba. Sa iba naman dito may mga unexpected of flow of emotion coming in life. Pwedeng sa anak mo, sa kapatid mo, sa karelasyon mo, sa person who's connected sa iyo. Pwede rin sa kasama sa trabaho or maybe this a boss or magulang, yun ang nakikita ko dito, no? And actually may good news naman kahit pa paano. Ako nakita, there's a good news coming naman din. May sinasabi na matanda. May matanda kasi ako nakikita. Pwedeng ikaw ito or someone na mas matanda sa'yo na maaring magkakaroon siya na connection sa'yo. Pwede may mga mapag-uusapan kayo. Pwedeng boss mo, pwedeng gano'n. Pwede may mga pag-uusapan kayo related to a money. Or maybe bibigyan mo siya ng suporta or tulong. Or siya ito sa'yo. Yun ang nakikita ko, May magtatapos sa buhay mo, Gemini. Sa iba dito, may mga kailangang ayusin. May mga kailangang ayusin na matagal nang meron ka. Or matagal mo na ito sa buhay mo. Yun ang nakikita ko, Makakaramdam ng kalungkutan yung iba, or yung iba dito is magkakaroon ng conflict, malaki man o maliit yan. May blockage ka, no? Dito. Sa iba naman dito is, ano ba to? May mga dark thoughts sa'yo. May taong may dark thought o may masamang pakay o masamang pag-iisip pagdating sa'yo. Meron kang Aries, Sagittarius, Pisces, Scorpio, and Capricorn. You have an enemy, Gemini. Or sa iba dito is there's an obstacle and there's a blockage. Mahilig ba kayo? Iba dito parang mahilig kayo mag-trail or ano ba to? Hiking. O pwede nakapag-hiking ka na, o kaya nakapag-trail ka na, ganyan.
Doon sa feeling emotions, may mga bagay na magkakaroon ka ng reflection, may mga bagay na makakaramdam ka ng stress, anxiety, ako nakikita sa'yo. And then also is, there's a delay situation. Ibig sabihin, pwedeng may mga ma-delay na sitwasyon, may mga challenge ako nakikita sa iba. And sa iba naman sa inyo is, maaring may mga bagong papasok sa buhay mo, mga bagong tao, o kaya may mga mabubuntis, may bagong member of the family, merong mga anak, o kaya may mga bagong pet, pwedeng ganun, o may mga new idea ako na nakikita sa'yo. Basta there's a new coming in life sa buhay mo. And nahandito rin sa iba sa inyo, siguro because of that tired or pagod, maaari makaka-feel, you feeling drained or you feeling empty. Pwedeng ganun sa iba. Ako nakikita. May transformation na magaganap sa buhay mo. Mag-ingat ka na lang kasi may tao dito na may pangliling lang, may liling lang, o mangliling lang. Pwedeng ikaw ito or siya ito sa iyo, ha? May mga ganong sitwasyon. Sa iba naman sa inyo is tukso. Yeah, may mga tukso ako nakikita. Pwedeng, halimbawa, tukso, halimbawa, bibili ka ng mga gusto mo, ganyan, matutukso ka, pwedeng gano'n. O kaya nandun yung may mga tao na lilingkis sa'yo, mga ganun. O kaya bobolahin ka, yan. May mga cheating ako nakikita. Iba sa inyo ganun. Ingat na lang, no? Sa iba sa inyo. Merong sinasabi na meron kasi sa iba sa inyo, may sinasabing business, finances, or negosyo. Ganyan. Siguro, you want to start something. Baka nandun yung may trabaho ka na, gusto mo pa magtrabaho, ganyan. Arubaito, pwedeng ganun. O kaya iba sa inyo, may mga new idea kayo when it comes to a business, may mga new strategy, pwedeng ganun, sa negosyo. Iba dito, there's a gain of wealth and abundance is coming. Ang nakikita ko sa iba sa inyo, anak, pinupo mo si mami, baluga. Yun, tingnan natin energy. May mga iisipin ka, mga bagay na to achieve, ganyan. May mga papuri, kasiyahan, money is coming also. Pero bakit emotional, no? Iba dito. Yung mga delay, yun sabi may delay eh. May mga challenge, saka may matigas ang ulo, May blockage and delay ka. Kung sino may matigas, pwedeng ikaw matigas ulo mo. Minsan hindi ka siguro nakikinig. Or someone is matigas ang ulo. O may matigas ang ulo. Pwedeng hindi siya nakikinig. Energy niya ni Gemini. New beginning. Pwedeng magkakaroon kayo ng mga paglabas. Energy niya, lovers. Okay. Energy mo. Andito ka sa sitwasyon mo na maaaring may kagugulat ka. Yan, may mayroon ka ikakagulat o ikabibigla, ikakashock. Pwedeng ito is sa karelasyon mo, pwedeng sa a person who's connected sa'yo. Ganyan. Yun ang nakikita ko. Iba dito, lovers. Pwede rin na biglang, halimbawa, biglang yung tao, meron ka kakilala sa nakaraan, karelasyon man yan, or sino man siya, na biglang magugulat ka na bigla siyang nakapag-connect sa'yo, di ba? Pwedeng gusto niya ng communication sa'yo, o bigla kang may nakitang hindi mo in-expect, halimbawa na nakita mo yung tao na yun, na makikita kayo, pwedeng ganun. Yun. May mga ikakagulat, ikakabigla, o ikaka-shock mo. This, your energy mo. And also, iba sa inyo is, ano naman yung strong personality mo this time, magkakaroon ng this week, siguruhan din yung there's a balancing situation, maaaring magkakaroon ng mga commitment with someone. Yan, maaaring may mga biglaang gawain, biglaang lakad, biglaang travel, malapit yan o
malayo man yan o malapit, ganyan. May mga ganun sitwasyon. May mga bagay kang iisipin na mga bagong gagawin, maaring ganun, maaring may mga biglaan kang didesisyonan. Ganun. Parating kay Gemini. Parating sa kanya. Ano po to? Anong ibig sabihin? Ano po? Pwede explain nyo sa akin? Okay. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo. Dito sa sitwasyon, parating sa iyo, may papasok na pera sa iyo. So, iba dito is, andito yung sitwasyon na siguro meron kang manifestation, pwedeng gano'n, meron kang manifestation sa buhay mo na noon mo pa minamanifest na maaring this time is either gagawin mo siya or darating siya. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. O kaya meron kang mga problema na pwedeng matapos. Sa iba sa inyo, hindi kasi pare-pareho eh. Yun ang nakikita ko. Parating din sa'yo, parang meron kang sitwasyon na naumpisahan na gusto mong tapusin. Pwedeng ile-let go mo siya or tatapusin mo siya. Yun. So, iba naman dito is may pagtulong. Pwedeng may tao na hihingi sa'yo ng tulong or ikaw ang hihingi ng tulong. Pera man yan or any situation. And then also, parating din sa'yo is may taong may magsisinungaling. Pwedeng ikaw magsisinungaling ka, karelasyon mo magsisinungaling, or kasamaan mo sa trabaho magsisinungaling. May pagmamatsyag din, no? Ibig sabihin, may taong magmamatsyag sa'yo, titingnan ka niya, o susubaybayan ka niya, or magiging ano siya sa'yo. Basta magiging sneaky. O maybe this is you, baka may tao kang gustong matyagan, magiging sneaky sa kanya, ganyan. And ingat na lang, no? Ingat na lang din. Kasi dito sa sitwasyon is may nakikita ako na losing something valuable sa'yo. Kung ano man yan. Sa iba dito, pwedeng mawawalan kayo o mahuhulugan kayo ng mga mahalagang gamit. Sa iba dito sa inyo is mananakawan kayo. Anak ba? Dapat iwasan. Dapat iwasan. Gemini. Pwede rin na dito sa sitwasyon may tao na hindi ka papahalagahan. Ganun. O hindi ka niya iintindihin. Pwedeng boss mo, karelasyon mo, kasamaan mo sa trabaho, pwedeng ganun. Ba? Ba dito may third party talaga. Okay. May bago ka raw, may bago kang makikilala. Bagong pag-ibig. Or pwedeng itong tao na tayo magkakaroon siya ng sa'yo, attraction. Ganyan. So, iba naman sa inyo, may mga union, may mga union o makaka-receive ka ng text message o communication sa isang taong mahal mo. Ay, may offering. May pupuntahan ka bang kasalan? Or may pag-uusapan related to kasal? Ganyan. Ay, hindi pupunan naman si mami, anak. Okay, dapat mong iwasan. Ito na ha, dapat nang iwasan. Pupunas lang si ate. Dapat mong iwasan. Siyempre, yung ma-disconnect ka sa mga pangarap mo sa buhay mo. Kumbaga, yung mga to achieve something into your life. Yan. Iwasan mo yung puot, galit, hindi pagkakaisa, yung mga conflict, yung hindi pagkakasundo, ganyan, yung mga possessive person o being a possessive, iwasan mo yun. Iwasan mo yung mga tao na kung hindi sila interesado sa'yo, it's okay lang, hindi rin ako interesado, sabihin mo. May mga ganun. May mga bagay, you need to open your heart. Din ang sinasabi, you need to open your heart, open your mind,
Ibig sabihin, mas lawakan mo pa yung isip at pag-unawa mo sa kanila, no? And then also, iwasan mo is ma-imbalance ka. Yung hindi mo rin mahalin, isipin, o fokusan yung sarili mo. No? Kung sinasabi rin dito na mas maging matured or umiwas ka sa mga taong immature. Ganyan. O being immature. Mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung mga taong minamahal ka ng totoo, syempre. And umiwas ka rin sa tukso, no? Ganyan. Basta ako ano man tukso, yan. Umiwas ka. Umiwas ka na, yung maghintay ka lang. Yung maghihintay ka lang palagi na maghihintay, tapos hindi ka mag-action. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Gemini. Iba dito magulang. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, is maaring may makikilala ka isa o dalawang tao sa iba sa inyo. Ay, oo, dalawa nga. Sa iba, dalawa to. Isa o dalawang tao sa iba sa inyo may makilala ka, sa mga single dyan. Sa iba naman sa inyo, if you are separated, o kasi nagkaroon ng pagbabackstab no, dito sa relation na to. Nagkaroon ng pagbabackstab, maaring nahandoon sa point na nagkaroon ng pagbablock, or maybe you block this person o block ka niya, maaring ganun, sa sitwasyon, nagkaroon na ng pagbabago sa relasyon na ito. Yun na nakita ko. Pero, ang nakikita ko dito sa sitwasyon na ito, ay hindi pala. Isa dito kasi parang they feel not, parang handling yung sitwasyon na parang hindi natapos o may mga bagay na hindi na-resolbahan pagdating sa relationship. May mga tensyon na hindi na-resolbahan. Ibig sabihin, hindi naging maganda yung paghihiwalay ng iba sa inyo, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Dumating kasi sa point na parang napagod yung isa o talagang nahandoon yung either may umiwas or pag-iwas, na may mga pag-iwas na naganap o nangyari. May mga point na hindi naintindihan sa relasyon o may mga inasam na maaring wala sa'yo o nawala sa'yo o hindi niya nakita sa'yo or siya or ikaw ito sa kanya. Sa mga magkakarelasyon naman, sa nakikita ko dito, sa mga magkakarelasyon, andun naman yung love, andun naman yung caring. Sa nakikita ko dito, maaring may third party sa iba, or sa iba sa inyo is hindi man siya third party, is nahandoon yung point na kung gusto mo ako, parang gano'n, kung gusto mo ako at mahal mo talaga ako, sundin mo ako. Parang gano'n. Yun na nakikita ko, ha? Yun. Andun din yung point na no, parang either ikaw or siya, may mga bagay na hindi niya masabi sa'yo. Nandoon. May mga bagay na maaring nililihim or hindi niya lang masabi sa'yo. Na andun din yung iba dito is parang nagbubulag-bulagan na lang, sunod na lang ng sunod, okay, fine, parang ganun. Yun ang nakikita ko sa iba, ha? Pero by the next year or after 2 years, next year or 2 years or 2 months man yan, may pagbabago magaganap sa relasyon. Sa iba. May magbabago. Tingnan natin ang iyong money. Pwedeng sa kanya o pwedeng sa'yo. May mangyayaring pagbabago. Money. Uy, talaga po.
Okay, when it comes sa money mo, sa nakikita ko sa money mo, andun ka talaga sa pag-iisip, no? May mga bagay ka na iniisip, maaaring may mga bagay ka na iniisip na mga opportunity, ganyan. May mga bagay na iniisip mo na gusto mong tahakin, ganun. May mga gusto kang desisyonan pagdating sa pera mo o kaya mga decision making to more growth, maaring ganun sa kaperahan. Ganun. Sa money, sa trabaho and money to ha. Sa money mo, medyo yung iba lang, hindi naman siguro kayo lahat itong energy na nakikita ko. Disorganized kasi yung iba. Medyo magulo, no? Siguro, siguro na doon ka sa point na meron kang mga bagay na hindi mo na nasa sa ayos pagdating sa pera. Siguro, hindi ka, kung if ever lang hindi mo siya gaano siguro na ma-manage in a good way, yung nakikita ko energy dito. Yan. Pwede kasi December. Pwedeng December kasi, syempre marami kang gustong bilhin, marami kang gustong bigyan. Pwedeng ganun. Kaya nakikita ko yung ngayon yung energy mo is ganun. May mga bagay na wala kang magawa o wala kang magagawa. It's more on stagnant itong sitwasyon na to. Pero you need to decide. Kumbaga, you have a knowledge to change pagdating sa pera. Yun lang to decide. Kumbaga, nai-stagnant kasi yung nakikita ko sa'yo dito, no? Yun ang nakikita ko sa'yo. Be organized lang pagdating sa kaperahan. Ako nakikita. Yun. Kasi, papabor sa'yo sa universe eh. Dadating yung time na magiging pabor sa'yo sa universe. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Siguro nga December kasi maraming gastusin, di ba? Kaya yung energy mo nakita ko gano'n. Yung iba naman sa inyo is, ang nakikita ko dito is maaring, kasi magiging maganda nga siya, Ten of Pentacles. By the next year, magiging maganda yung ano mo. Magiging maganda yung kaperahan mo. Kasaganaan. Ang iba naman dito is kailangan mo daw magpursige at magtiyaga. Yun. Marami kang naiisip May mga naiisip ka na bagay-bagay. May magpapa-dental clinic or need magpa-dental clinic. Yun ang sabi dito. Advice. May lungkot ka, no? Siguro may mga bagay na hindi mo makikita. Parang siguro gusto mo ng union o gusto mo makita o may mga mamimiss ka, pwedeng hindi mo kayo makikita o hindi kayo magkakaroon ng connection. Magkaroon ka ng connection, hindi mo siya makakasama. Pwedeng ganun. Ako nakita sa iyo. May meron ka daw mga maaalala or reminiscing from the past situation. Also, iba dito, maaaring dumadaan kayo from a justice or a law. Ako nakikita. Okay, when it comes sa advice, may reward ka may darating reward sa'yo. Hindi man ganun kabongkinyos yung reward o yung success na to, at least may blessing ka na makakamit. Okay, when it comes to advice, sa advice, ang sinasabi dito, this is the time to start a new beginning in life, no? This is a time na kailangan mo magkaroon daw ng disiplina, lalo na sa sarili mo or sa pera mo. And may mga bagay na kailangan mo ng clarity o need na ng clarity, kailangan mo na rin mag-desisyon. May mga bagay na kailangan na rin na itama or i-correct. Yan ang sinasabi dito. May mga bagay na need to recover, may mga bagay na kailangan mo i-release yung mga pain, kailangan mo mas more kang maging matured, kahit na matured ka na, may mga bagay, ibig sabihin, don't be stagnant, and may mga bagay na need to leave or let go. Yun. Kung may mga sitwasyon na hindi pa natatapos or not closing, is this a time to decide to close the situation and try to make it balance, ang sinasabi rin dito. And kung may mga sitwasyon na hindi pa makakamit or madidelay pa sa ngayon, huwag ka daw mawawala ng pag-asa. Siguro need to progress pa yon ang kinakailangan dito.
May mga unexpected or low emotion happen sa'yo, ha? Within the 3 days, 3 weeks, 3 months yan. May mga either conflict, kaguluhan, disappointment, mga intense, depression, separation, heartache, or pag-aaway na malaki o maliit yan. Pwedeng kalungkutan, pwedeng gano'n. Pwedeng malilito ka sa bagay na mga gusto mong gawin, pwedeng gano'n. May mga ganong sitwasyon. Feeling hopeless. There's a loss, actually. Loss of hope, loss of someone, loss of pet, loss of confident, loss of kung ano man yung loss na yan. Arigato naman si God bless.